Ito ang Mount Pinatubo Crater na dinarayo ngayon ng napakaraming turista dahil sa pagkakaroon nito ng unique at napakagandang adventure bago marating ang mismong crater ng bulkan. Dito ay kailangan yung sumakay ng 4x4 na sasakyan. 2 oras naman para sa pagtitrekking at makailang beses din kayong tatawid ng mga ilog habang nakasakay ng 4x4 at sa paglalakad. Pero bago natin umpisahan ang naging adventure namin dito ay kikilalanin muna natin ang naging bagsik nito na nagpakilala sa Mount Pinatubo sa buong mundo. Noong June 15, 1991 ay naitala ang second largest volcanic eruption ng 20th century. Sa pagsabog nito, hindi lang Pilipinas ang nakaramdam ng bagsik nito kundi umabot pa ito sa ilang bansa sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto na ang ash cloud nito ay umabot sa 35,000 meters, nakatumbas ng 1,000 Eiffel Tower ng Paris, France na may taas na 1,083 feet, dahilan para umabot ang mga abo sa Indian Ocean at mga ilang bansang kalapit nito. Kung ang Mount Pinatubo ay ikalawa lang, ang nangunguna sa listahan natin ay ang Nova Rupta ng Alaska. June 6, 1912 ay naitala ang pinakamalaking pagsabog at tinawag itong most colossal volcanic event of 20th century. Umabot lang naman ng 30 cubic kilometers yung magma nito. Grabe, ang tindi nito, sapat na para punuin ang 12 million Olympic size ng swimming pool. Kaya naman karapat dapat lang talaga na siya ang ituring na nangunguna nung 20th century of volcanic eruption. Kaya tara, samahan nyo ako sa naging travel adventure ko dito sa Mount Pinatubo. Ang video na to ay hatid sa inyo ng Supremium, langis na dapat nagamit mo sa inyong mga sasakyan, at ng Shipa Tires Philippines para sa gulong na matibay at sa mahabang takbuhan. Sa pagpunta ko nga dito ay nag-solo joiners ako at ang galing din ng idea na to dahil nalaman ko na pwede kang makarating dito kahit wala kang sariling sasakyan at magkakaroon ka pa ng mas maraming kaibigan. Salamat nga pala kay Kuya Mark Adventure dahil nakilala ko siya. Isa nga pala siyang events organizer at pwede nyo siyang pagkatiwalaan at highly recommended ko sa mga ganitong galaan. Ilalagay ko na lang yung kanyang link sa comment section para hindi na kayo mahirapan. So sa Baclaran nga nagsimula ang lahat dahil dito ang aming meet up place. So yun mga lods, nandito na. Sakay na tayo. So dito tayo sa Baclaran. Dito nga ay nalaman ko rin na pwedeng-pwede pala kahit saang lugar tayo within Metro Manila at kalapit probinsya, lalo na kung madadaanan yung ating area. Mula Metro Manila ay babiyahe lang tayo ng 2 oras kalahati hanggang 3 para marating ang Capas Tarlac. Yun mga lods, aalis na tayo. So welcome to Mount Pinatubo mga lods. So mga ito, sasakay na kami ngayon dito sa 4x4. No! Kailangan nyo rin mag-fill up ng form at mag-sign sa waiver. Make sure lang mga lods na mayroon kayong dalang mga ID dahil dadaan kayo sa mismong Philippine Air Force dito sa Capas Tarlac. Pagkatapos nyan, eto na, takbuhan na mga lods. 1 oras mahigit din yung kailangan yung i-travel hanggang sa marating ninyo yung drop-off point ng 4x4. Wag nyo rin kakalimutang magdala ng face mask para panlaban nyo sa alikabok. Dahil nga off-road yung dadaanan ay talagang malikabok ang buong paligid. Ang first stop nga pala natin ay yung tinatawag na Toblerone Hills. Pero bago kami umabot dyan ay ilang ilog at bundok din yung aming tinawid. Tapos nadaanan din namin yung may pinakamaraming sasakyan na nakatambay. Ito pala kasi yung area ng mga naka-private na sasakyan. Dito sila nagtitent at tumatambay at nag-o-overnight na rin. After namin mag-stop over dito sa Toblerone Hills ay umalis na rin kaagad kami dahil 1 oras lang mahigit yung biyahe namin para marating ang drop-off point. Medyo mahirap talaga yung daan kaya kailangan yung kumapit kung saan meron kayong makakapitan. Pagdating namin sa mismong drop-off ay naglakad na kaagad kami dahil 2 oras mahigit yung kailangan naming lakarin para marating ang mismong crater ng Mount Pinatubo. At napakarami nyo rin kasabay sa pag-akyat dito. Mga lods, daming aakyat oh. Kita nyo yun oh. Ina-advise ko nga pala sa lahat ng magpupunta rito sa Mount Pinatubo ay kailangang magdala kayo ng tsinelas nyo dahil ilang ilog yung dapat nyong tawirin para marating ang crater. Marami kayong makakasabay dito mga lods kaya naman malilibang kayo sa inyong paglalakad. Ingat lang mga lods dahil masyadong mabato yung mga kalsadang madadaanan ninyo. Kailangan din na naka-complete gear kayo panlaban sa init ng araw. Hindi nyo rin mapapansin yung oras na lumilipas habang naglalakad kayo
dahil may enjoy ninyo yung ganda ng bulubundukin na nakapaligid dito. So yun na mga lods. May mga kainan din dito kung sakaling magutom kayo ay hindi nyo kailangan mag-alala dahil meron sila rito na mga inihaw at only rice for only 200 pesos. At kapag narating ninyo yung hagdan na bato na to, ibig sabihin 2 to 5 minutes lang ay makakarating ka na mismo sa mismong crater ng Mount Pinatubo. Crater view deck nila rito sa Mount Pinatubo. So ayan, nakita natin. Yung mga nagpapicture dito. Ang ganda ng view sa likod mga lods. Ang ganda ng kanon, ganda dito. Ilalim ng puto, masarap magpahinga. Ito nyo, dudulos na yung paa natin. So, solid dito mga lods. Shoutout nga rin pala kay Boss Pau na nakakilala sa atin dito sa pagpunta natin ng Mount Pinatubo. Sa mga gustong magkaroon ng drone shots dito sa Mount Pinatubo ay hanapin nyo lang siya dahil lagi siya nandito every Saturday and Sunday. Boss Pau. Boss Pau. So mga lods, andito si Boss Pau. So nakilala tayo rito ni Boss Pau kasi nanonood daw siya ng video natin. Idol ko to. So maraming salamat sa mga nakanood ng video na to. Please follow na rin po and support po si Boss Pau. Facebook page niya is yan po, nakikita niyo sa screen. Invite mo na sila. Boss Pau po, palike na lang po and subscribe. Bago lang mga lods, pa-support. Thank you mga lods. Thank you. Bye-bye.